Mahina lang ang taglay niyang kapangyarihan ngunit kaya niyang tumalo ng malalakas at Class S na mga halimaw. Sa loob ng 14 na taon ay nagsanay siya upang palakasin ang kanyang katawan sa kabila ng kakulangan niya sa mahika. Halina at kilalanin natin ang nakakatuwa at napakagandang buhay ng ating bida na si Nor. Sa pagpapatuloy ng kwento ay matagumpay na nakapasok at nakabalik ng kanyang imperyo si Deridas. Ipinakita ang kakaiba at high-tech na teknolohiya ng kanyang nasasakupan. Sumakay siya sa high-tech na elevator upang magtungo sa kanyang silid. Pagdating niya doon ay tinanong kaagad siya ng kanyang mga alagad kung ano ang nangyari at kung bakit puno ng putik ang kanyang kasuotan. Galit na galit siya at sinabi sa mga ito na palpak ang mga makinaryong kanilang mga ginawa. Bigla siyang napatingin sa bintana kaya't nanlaki ang kanyang mga mata. Laking gulat niya nang makita niya na paparating doon ang Dragon of Calamity. Hindi niya lubos maisip na nagawa pang mabuhay ng dragon pagkatapos nitong tamaan ng malakas na beam mula sa Brionac. Naisip niya na marahil ay pinagaling ito ng isa sa pinakatalentadong healer mula sa royal capital na si Sign. Bukod pa doon ay nagtataka rin siya kung paano nila napasunod ang dragon na iyon. Naisip niya na marahil ay kagagawan iyon ng isang demon folk. Dahil doon ay ibinunton ni Deridas ang kanyang galit sa kanyang mga alagad. Maging si Randeus ay napag-initin niya. Sinabi niya rito na kumilos ito at tumulong upang mapigilan ang pagdating ng kanilang mga kalaban. Tumalikod si Randeus at umalis na may sama ng loob pagkasabi nun. Ipinag-utos ni Deridas na gamitin nila ang pinakamalakas nilang device cannon na tinatawag na Keraunos. Nagulat ang mga alagad at sinabi nila kay Deridas na hindi pa perpekto ang device na yun at kasalukuyan pa lang din nilang tine-testing iyon. Lalong nagalit si Deridas at sinabi na sundin lamang ang kanyang mga ipinag-uutos. Muling nagsalita ang isang alagad at sinabi na malaking damage ang magagawa ng device sa syudad kung sakaling ito ay magloko. Sa sobrang inis ni Deridas ay nasipa niya ito kaya't tumilapon ang lalaki. Dahil doon ay wala nang nagawa pa ang dalawang alagad kaya't sinunod na din nila ang ipinag-utos ni Deridas. Ipinakita ang itsura ng Keraunos. Inactivate nila ito at itinutok sa direksyon na kinaroroonan ng dragon. Matapos noon ay unti-unti itong nag-ipon ng enerhiya at naglabas ng isang napakalakas na beam. Sa hindi inaasahan ay nasangga ulit ito ni Nor gamit ang peri kaya't napunta ang direksyon nito sa itaas. Bukod doon ay nahati rin ito sa madaming bilang. Napanganga na lang si Deridas dahil sa kanyang nakita. Dahil doon ay nagsimula ng magpanik ang mga alagad ni Deridas. Sa inis ng isang lalaki ay hinubad na nito ang kanyang suot at sinabi na suko na siya sa pamumuno ni Deridas kaya't tumakbo na ito papalayo. Sumunod rin sa kanya ang senior na lalaki at maging ang isa pa niyang kasama ay nagaya na din sa mga ito. Sinubukan silang pigilan ni Deridas ngunit hindi na bumalik ang mga ito. Naiwan doon si Deridas habang pinapanood ang nawasak na beam na kagagawa ni Nor. Tumama ang mga ito sa mga machine na nagbibigay ng mana source sa malaking kanan. Dahil sa kanyang mga nakita ay napaluhod na lang at napaiyak si Deridas. Sa sumunod na eksena ay ipinakita ang mga nangyari bago patamaan ng beam ang grupo ni Nor. Sabay-sabay nilang nakita ang beam na paparating sa kanila kaya't nagulat silang lahat. Inutos ni Lin kay Rollo na sabihin sa dragon na umilag ito ngunit huli na ang lahat. Sinubukan din ni Ines na maglabas ng shield ngunit hindi na rin iyon umabot. Kinuha ni Nor ang kanyang espada at mabilis na nagtatakbo sa harap upang sanggahin ang beam. Matagumpay itong naitaboy ni Nor kaya't nagulat ang lahat dahil sa kanyang ginawa. Sa lakas ng beam ay hindi na kontrol ni Nor ang kanyang katawan kaya't nahulog siya mula sa dragon. Napasigaw na lang si Lin dahil doon. Nakita ni Nor na tatama siya sa kastilyo kaya't ipinangharang niya ang kanyang espada kaya't lahat ng madaanan niya ay nabubutas at nawawasak. Sa kabilang banda ay bumalik si Randeus sa silid ni Deridas kasama ang kanyang grupo upang maghiganti sa kabagsikan ni Deridas. Sinabi niya kay Deridas na wala nang sino man ang sumasamba sa kanya sa palasyo na yun kaya't magdasal ito hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Sinubukang magmakaawa ni Deridas ngunit hindi ito pinakinggan ni Randeus. Itinutok ni Randeus ang espada niya kay Deridas pahiwatig na papatayin na niya ito. Sasaksakin na sana niya ito nang biglang nahulog doon si Nor. Muling nanginig sa takot si Deridas nang makita niya si Nor. Tinanong ni Randeus si Nor kung sino ba ito at kung tinutulungan ba niya si Deridas. Itinanggi ito ni Nor at sinabi na hindi niya alam ang mga nangyayari doon. Sinubukan silang pakalmahin ni Nor ngunit binaril pa rin siya ng mga ito gamit ang isang baril na laser. Sinanggal lang ito ni Nor. Matapos nun ay kinuha niya ang ulo ni Deridas at isinubsob ito sa sahig. Dahil sa pag-aakala ni Randeus na kakampi ni Nor si Deridas ay sabay-sabay nilang inatake ito.
Walang kahirap-hirap na sinanggalang ni Nor ang kanilang atake kaya't nagsitalsikan lang ang mga ito. Nakiusap si Nor na pag-usapan muna nila ito ngunit hindi sila nakinig. Naghagis ng granada ang isang lalaki kaya't kinuha ni Nor si Deridas at inihagis niya ito sa pader. Sunod nun ay naghagis naman ng 3 granada si Randeus patungo kay Deridas kaya't kinuha ulit ni Nor si Deridas at itinapon ito. Nasira ang koronang suot ni Deridas at halos mawala na din ito ng malay. Tinanong ni Nor si Randeus kung bakit gusto nilang patayin si Deridas. Sinabi ni Randeus na kasalukuyan silang inaatake ng mga kalaban sa pamamagitan ng Dragon of Calamity kaya't gusto niyang ialay ang ulo ni Deridas sa mga ito nang sa gayon ay matigil na din ang kaguluhan. Biglang dumating si Lin kasama si Rain at ang dalawa pang pinuno ng Sovereignty. Natuwa si Lin nang makita niyang nasa mabuting kalagayan si Nor. Inutos ni Rain kay Lin na lumabas muna ito ng palasyo upang pagalingin ang mga sugat na nakuha ni Nor. Dahil doon ay umalis ang dalawa. Sunod nun ay nilapitan ni Rain si Deridas at kinausap ito. Umiiyak naman si Deridas habang nagmamakaawa ito sa kanya. Sinabi ni Rain ang mga bilang ng naging casualties sa Royal Capital dulot ng ginawang pagsalakay ni Deridas sa kanilang syudad. Sinabi rin niya ang bilang ng mga namatay dito kaya't labis ang naging galit niya dito. Tinanong ni Deridas kung bakit kailangan pa niyang sabihin iyon. Sinabi ni Rain na mapapatawad niya lang ito kung dadanasin din lahat ni Deridas ang lahat ng mga dinanas ng kanilang mga nasasakupan. Sinabi rin niya sa grupo ni Randeus na nais na niyang wakasan ang kaguluhan na yun sa pagitan ng kanilang dalawang lungsod. Sumangayon naman doon si Randeus. Matapos nun ay pinaiyak nila si Deridas. Sinabi ni Sai na huwag itong matakot dahil handa siyang pagalingin ito matapos niyang danasin ang mga pagpapahirap na gagawin ng mga ito sa kanya. Inilabas ni Kero ang isang matulis na sandata kaya't lalong nag-umapaw ang takot ni Deridas. Muli ay nahihina naman ito dahil sa sobrang niyang kaba. Nilapitan siya ni Rain at sinabi na mararanasan na nito ang hagupit at walang pagpapahirap na gagawin ng Royal Capital sa kanya. Matapos nun ay lumipat na ang eksena kay Nor habang pinapagaling siya ni Lin. Ipinakita din ang mga damage na nagawa ng beam matapos itong bumagsak sa istruktura ng capital. Sumunod na din doon ang 3 matapos ang ginawa nilang pangbubuli at pananakot kay Deridas. Itinanong ni Nor kay Rain kung ano ang nangyari kay Deridas. Sinabi ni Rain na isinuko na rin ni Deridas ang kanyang trono bilang emperor ng kanilang syudad. Sinabi niya na ang papalit sa kanyang pwesto ay ang apo nito. Dumating din doon ang grupo ni Randeus upang makipag-usap kay Nor. Humingi ng paumanhin si Randeus kay Nor dahil sa mga nangyari. Sinabi niya na mula sa araw na yun ay tapos na ang kaguluhan kaya't nagpasalamat siya sa mga ginawa ni Nor. Itinanggi ito ni Nor at sinabi na siya ang dapat magpasalamat sa mga ito dahil bumagsak siya mula sa dragon at kung hindi dahil sa kanilang kastilyo ay marahil natapos na ang kanyang buhay. Tinawanan lang ito ni Randeus at sinabi na kakaibang tao talaga si Nor. Sinabi ni Randeus na kung kailangan nito ng tulong ay huwag itong mahihiyang lumapit sa kanila dahil handa silang tumulong sa kanya anumang oras niya kailangan. Nagpakumbaba lang si Nor sa mga sinabi ni Randeus. Matapos nun ay sumingit sa eksena si Rollo at sinabi na naiinip na ang dragon at gusto na rin itong bumalik sa kanyang tirahan. Sumakay na sila sa dragon upang lisanin na ang syudad. Bago sila umalis ay nagpakilala muna si Randeus kay Nor. Sinabi niya na siya ang Imperial Sorcerer ng kanilang grupo na tinatawag na Circuit of Ten. Sunod nun ay nagpaalam na rin si Rain kay Randeus at tuluyan na rin silang umalis sakay ang dragon. Habang nasa itaas ay inutos ni Nor kay Rollo na sabihin sa dragon na babaan lang nito ang kanyang lipad dahil natatakot nga ito sa matataas. Matagumpay silang nakabalik sa kanilang lugar matapos nun. Sinalubong sila ng hari kaya't sinabi agad ni Rain ang naging magandang resulta ng kanilang mga nilakad. Nagpasalamat naman ang hari dahil sa kabayanihang ginawa ni Nor. Sinangayunan ito ni Rain at sinabi na napakalaki ng naitulong ni Nor kung bakit payapa na ang syudad ngayon. Sinabi ng hari na bibigyan niya ulit ng gantimpala si Nor dahil dito. Muling tumanggi si Nor at sinabi na hindi naman niya kailangan ng kahit na ano kaya't huwag na sana siyang bigyang ng gantimpala nito. Tumanggi ang hari at sinabi na hindi na siya papayag sa pagkakataon na ito na hindi niya mabigyan ng parangal si Nor. Hindi na nakatanggi dito si Nor. Matapos nun ay bigla siyang napatingin kay Rollo. Kinausap niya ang hari at humingi ng pabor dito. Itinanong ng hari kung ano iyon. Sinabi ni Nor na nais niyang tulungan si Rollo kaya't humiling siya sa hari na patirahin si Rollo sa Royal Capital at mamuhay gaya ng isang normal na tao doon. Sinabi rin niya na gusto niya na bigyan nila ng maayos na tirahan si Rollo at pakainin ito ng masasarap na mga pagkain.
Naisip ni Nor na pwede naman sanang isama na lang niya ito sa kanyang bahay ngunit naisip niya na mas gaganda ang buhay nito kung sa palasyo ito titira. Nag-isip muna saglit ang hari sa mga sinabi ni Nor. Naisip niya na ang mga kalapit nilang bansa ay malaki ang galit sa mga demon folk kaya't baka magkaroon ng hidwaan ang samahan niya sa mga ito. Muling nagsalita si Nor at sinabi na wala na siyang iba pang kahilingan kundi mabigyan lamang ng magandang buhay si Rollo. Dahil sa mga sinabi ni Nor ay naalala ni Rollo ang naging kahilingan niya na kung mabubuhay sana siyang muli ay maging maayos na sana ang kanyang buhay at makatikim na rin sana siya ng masasarap na pagkain. Sa sumunod na eksena ay nagising si Rollo mula sa pagkakatulog at sa pagkakataon na yun ay nakahiga na siya sa isang malambot na kama at nasa loob na rin siya ng isang magandang kwarto. Binigyan din siya ng masarap na pagkain habang kasabay naman niya sa pagkain si Ines. Sinabi ni Ines na mula sa araw na yun ay doon na siya titira kasama nito. Hindi makapaniwala si Rollo sa mga pagkain na kanyang nakita. Sinabi ni Ines na kainin lamang niya ang gusto niyang kainin at walang magbabawal sa kanya. Hinawakan ni Rollo ang tinapay na nasa kanyang harapan at bigla siyang nagulat dahil sa lambot nito. Kinain niya ito at nang makain niya ito ay nagningning ang kanyang mga mata sa sarap nito. Hindi niya na rin napigilan ang pagtulo ng kanyang luha dahil sa unang beses ay nakakain na din siya ng masarap na pagkain. Sa sobrang sarap ng pagkain ay kinain niya ng kinain ang mga pagkain sa kanyang harapan. Napangiti na lang dito si Ines at sinabi na huwag nitong madalain ang pagkain dahil wala namang kukuha sa kanya nun. Napangiti na lang si Rollo at doon na rin natapos ang 11 kabanata. Abangan po natin ang susunod na kabanata mga lodi at muli ay salamat sa inyong pagsuporta.